Masasaksihan sa Pilipinas at iba pang lugar sa Asia ang total lunar eclipse. Sa pagdaan ng buwan sa anino ng daigdig, magiging makulay o magiging kulay pula o dugo ito. Kaya tinatawag din itong blood moon. Tatagal ito ng mahigit 1.5 oras mamayang madaling araw. Ayon sa Pag-asa, inaasahan ng partly cloudy to cloudy skies. Isang opisyal ng DPWH ang tumawag umano sa isang senador para sa nais nilang insertion sa panukalang 2026 national budget. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, sa panayam ng Super Radyo DZBB, isang nagpakilalang Undersecretary Cabral ang nakipag-ugnayan daw sa staff ni Senate Minority Leader Tito Soto matapos ang eleksyon nitong Mayo at hiniling umano nito ang nais nilang ipasok sa National Expenditure Program para sa 2026. Sa hiwalay na panayam, sinabi ni Senator Tito Soto na tinanggihan niya ang anyay alok sa kanya na magsumite para sa NEP dahil baka lumabas na siya mismo ang nagsingit sa budget. Hindi sinabi ni Lacson kung sino ang Yusek Cabral na kanyang tinutukoy. Pero sinabi niya sa pahayag na nakalista sa website ng DPWH si Maria Catalina E. Cabral bilang Undersecretary for Planning, Public-Private Partnership, and Information Management Services. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makunan ng reaksyon si Undersecretary Cabral na isa sa mahigit 40 individual na nasa Immigration Lookout Bulletin Order dahil sa issue sa mga umano'y maanomalyang flood control project. National Teachers Month po ngayon at buwan ng pagpupugay sa itinuturing na ikalawang mga magulang. Sa mga paaralan sa Pangasinan, time out muna sa lesson sa mga guro para magpasiklaban. Wow! Birit kung birit ang ilang guro mula sa iba't ibang mga school division sa lungsod ng Dagupan. Proud at todo cheer naman ang kanilang mga kasama at taga-suporta. Bukod sa kantahan, meron ding quiz bee, poster making, cook fest at pagganchilyo. Ang pagdiriwang ay bahagi lang ng month-long celebration para sa mga guro. Fresh from her travels abroad, extra special ang birthday ni Kailin Alcantara na sinorpresa ng fans. This year, ma-action daw ang kanyang mga minamanifest. Alamin sa chika ni Athena Imperial. From work mode sa Canada to taking a break in Italy. Nag-jet to holidays abroad ang birthday girl na si Beauty Empire star Kailin Alcantara. Well, sa Italy, it's for a wedding and vacation po. So, relaxation mode. But nung nag-Canada na ako, I'm so happy na napuntahan ko yung mga Filipino communities sa Canada, sa Toronto, Ottawa, Calgary. I'm just super happy kasi I know na miss nila yung Pilipinas. In between work, nakapanood din siya ng US Open sa New York. Pinakapaborito raw niyang pinuntahan ang Moraine Lake sa Banff National Park sa Alberta, Canada. Nagustuhan daw niya ang tranquility ng lugar. He felt relaxed. And nung nakita ko siya, thank you Lord, oh my gosh. Gawa to lahat ng tatay ko, ng tatay nating lahat. Pagbalik niya sa Pilipinas, hinandugan naman siya ng fans ng isang party para sa kanyang 23rd birthday. May pa-games, performances at video greetings. Hindi ko in-expect na malaking event pala siya. Akala ko maliit na salo-salo lang. Thank you so much. Grabe, sobrang effort nyo. I really do appreciate all the love, support, and yung pagpoprotekta niyo sa akin. Thank you so much. Ngayong taon, may minamanifest na particular project si Kailin. Gusto ko magkaroon ng action series or movie, kahit ano po. Sino kasama, kahit na sino. Honestly, I can work with anybody. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings.